So yun, papasilip ko sa inyo kung paano ako nagde-design o nagdo-drawing sa SketchUp. Gamit kong SketchUp 2018 Pro. Punta tayo sa PC ko. Tas eto yung SketchUp 'pag bagong bukas mo. Una kong ginagawa diyan, inaalis ko yung tao na yan. Tapos sineset ko siya sa model info, decimal, tapos millimeter, 0 mm para naka-scale siya ng 1:100. Tapos nag-i-import ako galing sa Google ng floor plan. Okay lang namang gumamit ka ng galing sa Google. Para doon naman talaga yung purpose nung floor plan na yun, kaya nilagay yun doon. Gagamitin lang natin siya na guide pero hindi siya eksaktong yun at yung gagawin natin kapareho nito. Pagka-import ko niyan, ginagawa ko diyan, nag-i-scale ako ng sarili kong floor plan na 'to. Gumagawa rin ako ng sarili kong guide. Tape measure muna. Subukan natin 'to sa 12,000. Eto, set natin siya ng 8,000 lang. Yan, ta's scale na natin siya. Hanggang dun sa ganyan sa line na yan. Tapos pwede na tayo magsimula. Puro pattern lang muna gagawin natin. Kanina 12,000, tapos 8,000. Oh, yan. Tas ang mga wall ginagawa ko yan na 100. Yan yung mga wall. 800. Wall 1,000. 100 lang pala yung wall. Siguro ito ang gagawin nating master. Ang loob-loob ng master natin siguro gawin natin 3,000.
Siguro lagay tayo dito ng 4 meters na lang. So yun, nakagawa na tayo ng 3D. Lalagyan na lang natin 'to ng, ah, windows tsaka door, tapos mga iba pa niyang ano, tiles, pintura. 'Yan, kailangan natin yang burahin para maging solid yung mga wall. Yung mga CR kailangan natin yan lagyan ng line kasi naka-drop yan. Yan, parang ganito. Push natin siya pataas ng 100. Push naman natin ito ng 1,500. $150 lang pala. Yan, para mas naka-drop siya kumpara dun sa flooring natin. Tapos yung CR syempre naka-drop din yan. Kaya yung CR ipupush lang siya natin siya ng 100 lang. Para naka-drop naman siya ng 50. So yun, meron na tayo. Burahin na natin to. Gagawa na tayo ng 3D model. Bubutasan na lang natin yan ng mga para sa windows tsaka sa doors. Tapos lalagyan natin siya ng second floor. Hahanapin natin siya kung saan siya po pwedeng magkaroon ng hagdanan pataas. Pwedeng dito. Siguro gagawin ko na lang 'to ng susunod na video para pag sinipag ako. Ang hirap din pala. Mas madali lang mag-drawing kaysa yung pinapaliwanag pa yung ano. So paano, hanggang dito na lang muna. Yan na lang muna sa ngayon ng bibigay ko sa inyong tips. Tapos sa susunod lahat yan, pag nasa rendering na tayo, lahat ng nandito sa ibabaw na yan, halos lahat yan kakailanganin natin, lalo na pag nagre-rendering na.